sama-sama tayong magiging Saksi! Bagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila ngayong Payday Friday. Tulad na lang sa bahagi ng West Avenue at EDSA Rehalia, gayon din sa EDSA Mandaluyong at bahagi ng Ross Boulevard. Ngayon din ang unang gabi na maaaring bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan base sa naunang abiso ng MMDA kaugnay sa pagbiyahe ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway. Kabilang sa mga nabanggit ang Road 10, C3 Road at 5th Avenue sa Caloocan. Igan, inulan ng batikos ang isang eskwelahan sa Maynila dahil sa polisiya tungkol sa takdang gupit para sa mga estudyanteng lalaki. Viral ang video ng mga transgender na estudyante na napilitan umanong magpagupit para makapag-enroll. Ang tugon ng paaralan sa pagsaksi ni Ian Cruz. Protesta laban sa anilay atrasadong pulisiya. Yan ang panawagan ng mga nagrally sa harap ng isa sa mga gusali ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila. Ang sinunog, bahagi ng student manual ng paaralan tungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Sa viral na videong ipinost sa social media ng LGBTQIA+ group na bahaghari, dalawang transgender student ng IRIS ang anilay napilitang magpagupit dahil sa no haircut, no enrollment policy. Bawal daw ang mahabang buhok para sa lalaki batay sa student handbook. Isa sa napilitang magpagupit ng kanyang hanggang baywang ng buhok, si Jen, di niya tunay na pangalan. May nagtatanong po na bakit po nagpagupit, bakit daw naging ganyan yung hair ko. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain, umiiyak po ako tuwing gabi. Ayun po, kailangan po naka-fixie cut po kami or 2x3 na gupit. Sobrang malungkot po, lalo na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman po. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay IRIS. Founded sila ng Manila City Ordinance ng Manila dahil meron pong anti-discrimination ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni IRIS. Kahapon sa regular session ng Manila City Council, sinabi ng ilang konsehal na dapat panagutin ang mga bumabaliwala sa City Ordinance 8695 o ang Anti-Discrimination Ordinance ng lungsod. Doon nakasaad na bawal harangin ang admission o i-expel ang isang estudyante, kaya din ang pagpigil na makapagtapos ito dahil lang sa kanyang sexual orientation at gender identity. Ang lalabag sa ordinansa, posibleng pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos o makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Depende sa kung pang-ilang offense na ang paglabag. Iniimbestiga na ng Commission on Higher Education ang insidente. Ang patakaran kasi tungkol sa students, no, yung kanilang haircut, uniform, etc., yan ay ginagawa ng individual ng mga pamantasan. Ang pakiusap natin sa mga pamantasan ay maging sensitive at pag-aralan ang compliance nila sa mga batas na naipasa. Tulad ng mga batas na pinagbabawal ang diskriminasyon, ang batas sa safe spaces. Sa pahayag naman ng IRIS, sinabi nitong lahat ng estudyante pwedeng mag-enroll anuman ang kanilang kasarian at kung paano man ang estilo ng kanilang buhok. Basta't kung mahaba ang buhok, dapat maayos daw itong nakatali o nakaayos. Hindi raw verified ang mga video na umiikot sa social media. Nakipagpulong na rin ang pamunuan ng IRIS sa Bahaghari IRIS Chapter nitong Martes. Nagkasundo silang magpupulong ulit para pag-usapan ang posibilidad ng bagong implementing rules and regulations kaugnay sa enrollment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Update sa pamamaril sa San Pablo, Laguna na ibinalita namin kahapon kung saan patay ang target, pati ang gunman na nakaengkwento ng mga pulis. Tinitinang motibo sa krimen ng kasong isinampano ng biktima laban sa kanyang asawa. Saksi si John Consulta. Sa CCTV footage na hawak ng Laguna Provincial Police Office, kita ang pagdating ng riding in tandem na suspect sa pamamaril kahapon ng umaga sa San Pablo, Laguna. Pagbaba ng gunman sa motorsiklo, di nahagip sa video, pero umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril at mga sigawan. Patay ang target,
Tumakbo pabalik sa motorsiklo ang gunman. Pero hinabol sila ng mga responding police na nataong nandun din sa lugar. Habang tumatakas, pinagbabaril umuno ng gunman ang mga police na gumanti rin ng putok. Napansin nila yung mga pulis na sumusunod, pinutukan sila doon. And in return, nagdepensa naman po ng ating mga pulis, pinutukan din yung mga riders na ito, yung riding in tandem na ito. Na-corner nila ang gunman nang mahulog siya sa motorsiklo. Dinala siya sa ospital pero di na umabot ng buhay. Sugatan naman ang kasama niyang rider na nahuli noon sa ospital. Eksklusibo niyang ikinuwento sa amin ang pangyayari. Madali lang daw, maglamaneho lang daw ako. Bibigyan daw niya ako 5,000. May tumawag sa kanya. Sabi, punta na kayo dito. Nandito yung tao. Pero hindi niya sinabing target. Naglabas na bumaba, naglabas ng baril. Pag kami pumutok. Tingin ko, binabaril niya siya nila, sir. Yung umangat na ako, sir. Hinulog ko na po. Bakit niya siya hinulog, sir? Ay, hindi ko na po talaga siya Hindi mo talaga para siya iligtas ko. Nadalamoy lang ako, kaya hinulog ko na. May dati ka na raw kaso? Drugs po ako. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa pagpatay ng gunman sa biktima. Itong victim ay pupunta sa hearing kasi kinasuhan niya pala ito yung misis niya for adultery. So ito yung isa sa mga anggulo na titignan natin. Ang gunman na suspect ay mayroon pang involvement sa isang kaso noong 2016, isang pagpatay sa isang barangay captain. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyo saksi. Nagka-wildfire kagabi sa paanan ng Mount Canlaon sa Negros Occidental at grass fire naman sa Lemery, Batangas. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagliwanag ang gabi sa bahaging ito ng Lemery, Batangas pasado alas 11 kagabi. Nasunog ang talahiban na nasa 1,000 square meters ang lawak sa barangay Mataas na Bayan. Ang sunog nagsimula umano sa pagsisiga ng basura. Ito naman ay pinagbabawal yung mga pagsisilab. Sumabay pa ang malakas na hangin sa pagkalat ng apoy na bumulabog sa mga kalapit na residente. Mabilis lang daw na nawala ang apoy at wala namang nadamay na bahay. Paalala ng BFP, iwasan ang pagsisiga sa open field kung saan maraming tuyong dahon na posibleng pagmula ng apoy. Sumiklab din ang wildfire kagabi sa paanan ng Mount Canlaon. Kita ang apoy mula sa La Castellana, Negros Occidental. Last night, nag-request kita sa aerial assessment. This morning, they will conduct the aerial assessment sa area. Inahulat pa na po ang official report ng BFP as to ano ang naging source. Ayon sa Provincial Disaster Management Program Division, naapula rin ito alas 12:30 ng hapon kanina. Iniimbestigahan ang sanhi at kung gaano kalawak ang pinsala. Nagpapatuloy rin ang monitoring sa mga barangay sa paligid ng bulkan. Ayon sa La Castellana LGU, wala namang residenteng apektado pero pinapayuhan silang maging alerto. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, tumaas ang antas ng asupre na ibinuga ng bulkan kahapon at ngayong araw. Pero wala raw itong koneksyon sa wildfire. Nananatili sa alert level 1 o low level unrest ang bulkan. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Sumagot ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa show cause order ng Senado. Wala na raw saysay ang pagsipot niya sa mga pagdinig kaunay sa mani pang-abuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Tila hinatulan na raw siyang guilty sa mga krimeng ibinibintang sa kanya. Gagawa raw sila ng susunod na hakbang oras sa tumugon ng Senado. Si Senadora Risa Ontiveros, hihilingin kay Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ang warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil sa pang-isnab sa Senado. Sa Lunes naman, isisilbi ng Kamara ang contempt order laban kay Kibuloy kaugnay sa mga umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI. Lalo tapos na raw ang 3 araw na palugit na hiniling ni Atty. Ferdinand Topacio para makausap ang pastor. Sabi naman ni Topacio, nakikipag-ugnayan na siya kaugnay sa pangakong iuulat ang pakipag-usap niya sa pastor. Kulong at multa ang mga posibleng parusa saan nila ipaglabag ng resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills ayon sa DNR. Tinitignan na rin nila ang iba pang mga pasyalan kabilang ang itinayo mismo sa burol. Ating saksihan.
Mula sa view deck na ito, tanaw ang kagandahan ng ilan sa pinagmamalaking Chocolate Hills. Ayon sa DNR, nahulma mga ito kasama ang isla ng Bohol sa tectonic activity na inabot ng 150 milyong taon. Pero ang view deck at hagdanang paakyat dito itinayo mismo sa isa sa mga burol. Ito ang butagta sa Barangay Tambuan sa bayan ng Carmen. Hiwalay pa sa Captain's Peak Resort sa bayan ng Sagbayan na inulan ng kritisismo sa pagtatayo sa pagitan ng mga burol. 2021 pa bukas ang budagta at nagpaskil ang may-ari nito na meron silang ECC at clearance mula sa Protected Area Management Board or PAMB. Sinecheck pa ng Carmen LGU kung totoo ito. Magpapatawag naman ng meeting ang gobernador para magkaroon ng linaw tungkol dito. Sa inihitabo ang Captain's Peak sa Sagbayan, resort sa Sagbayan, I think the same story na wala ko na ECC, mayroon nagto-follow, and then ang akong hibawan is ang karon lately hibawan ako na ang original ko na nakasabutan sa DNR o kanang private naghimo ko ng hagdanan diha na light materials. That is a violation sa ilahang gipatuman na palisiya sa PAMB. So again, angay na aksyonan yapon sa taga DNR ang maong problema na hitabo niya. Kabilang ang budagta sa mga estruktura at pasyalan sa Chocolate Hills na tinitingnan ng DNR kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Sa requirement na ECC o Environmental Compliance Certificate nakalagay ang mga hakbang na dapat sundin bago at habang ginagawa ang isang proyekto para pigilan ang hindi magandang epekto nito sa kalikasan. Ang Captain's Peak Resort nag-operate kahit walang ECC at ngayon inisyuhan na ng DNR ng cease and desist order para mabantayan at hindi makapagbukas. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. Kinikilala raw ng DNR na bagamat nasa protected area ay nasa tituladong property ang resort. At nasa multiple use zone ito kaya pwedeng tayuan pero kailangang sumunod sa reglamento. Nilinaw din ng DNR nang ibinigay na clearance sa resort ay mula sa PAMB at may kondisyon pa rin kailangan ang ECC. Apart from not having an ECC, there are other possible violations including the potential, for example, for the damage to the environment through the release of, say, wastewater and other types of solid waste management challenges. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Hiningan namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Nauna nitong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DNR na inisyu noon pang September 2023. What we need to do is work very closely, in fact, with the LGUs kasi kung sino po ang binibigyan ng business permit din, kailangan naman po sana na i-confirm na may tama pong permiso being in the protected area. Kung tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Kailangan po pag-aralan yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.